So, what's up guys? Pauwi na ako ngayon galing school. And again, as usual, wala akong magawa, pauwi. Gusto kong may kausap or what, so I record myself. Bilis lang, almost 2 hours 3 hours 2 to 3 hours lang ako nasa school. May ginawang research lang and yun lang, share ko lang. And kanina pa dapat ako mag-video papuntang school, kaso yun nga, nagmamadali, kailangan na sa school. So yun, hindi na ako nakapag-video. So sabi ko pauwi na lang, so ito, pauwi na ako, video ako. Naisip ko yung topic ko habang naliligo. Ewan ko if ganun rin kayo. Yung sa favorite na ginagawa ko rin sa buhay ko, or madaming pumapasok sa isip ko, yung mga productivity na ginagawa ko sa buhay ko ngayon is kapag naliligo. So yun, siguro because taking a bath is one of a form of meditation, kaya ganun. So yun, if hindi nyo alam yung meditation, try nyo. Meditation, dami kasing explanation sa meditation eh. So hindi pa ako nga masyadong hindi ko masyado alam pa yung tawag dito, explanation about meditation, something like that. O basta yun, meditation, siguro ikaw lang in peace, kinakalm mo yung sarili mo, you're thinking some good things, positive things. Tapos yun, relaxation, something like that. So try nyo, if hindi nyo pinapractice pa yun, try nyo. Pinapractice ko na siya almost 5 years, yeah. Almost 5 years. Sabihin na natin, ilang taon ka lang, tapos 5 years mo na pinapractice. Yeah, that's true. 5 years ko na siyang alam and pinapractice. Pero hindi siya consistent, ha? Hindi every single day nag-meditate ako. Siguro once in a while. And yun, ngayon may ginagawa kasi ako. And if gusto nyong subaybayan yung ginagawa kong day challenge, it's 90 days challenge. So follow me on Instagram, JE_Antinor. JE__Antinor. So yun, kasi dalawa yan eh, hindi ko na mabuksan yung isa. So ano nga ba talaga yung pakay ko ngayon sa video na to, diba? Sobrang haba ulit ng introduction ko. Ano nga bang pakay ko today? Don't be afraid to ask. Yun, kayo mahiya magtanong, kayo matakot magtanong, lalo na kung may kasaysayan or may sense yung itatanong nyo. Kasi ako, so, almost majority ng nalalaman ko ngayon, tsaka yung mga sineshare ko sa inyo, is because mahilig ako magtanong. Kaya nyo rin siguro, yan, kaya madami akong, hindi man madami, may mga bagay lang ako na nalalaman din kasi mahilig ako magtanong. Yun. So mahilig ako magtanong, basta may sense, alam ko sa sarili ko. Siyempre gamitin nyo muna common sense nyo. If may sense ba yung tatanong nyo, go. And sabi, siyempre doon ka magtatanong sa taong sa tingin mo makakasagot sa'yo. For example, magtatanong ka about business, pero yung pagtatanungan mo hindi naman nagninegosyo. Gets nyo ba? Dapat yung pagtatanungan nyo relate dun sa itatanong nyo. Magtatanong kayo about accounting, pero yung tatanungan nyo engineering or what. So, di ba? Wala masyadong siyempre hindi kayo masyado 100% masasagot dun sa kung ano yung nasa bahay na ako, nasa parking na ako, yun. Pero hindi ko pa tapos yung kwento, so let's continue. Itatanong nyo mismo dun sa mga taong gusto nyo. Kunyari, for example, gusto ko ng business or business idea. Magtatanong ako dun sa taong may negosyo na or dun sa taong nagninegosyo. Kasi kung doon ka magtatanong sa taong plano pa rin magnegosyo, pares kayong hindi pa on that action. So
mabibigyan kayo ng idea, but hindi siya yung hindi siya talaga yung tawag dito, idea na gusto nyong marinig mismo, or hindi mabibigay yung gusto nyong tinatanong mismo. So yun lang, huwag kayo mahiya magtanong. Syempre be respectful dun sa pagtatanungan nyo, galangin nyo, tsaka i-make sure nyo na na free time niya or what. So yun lang, huwag kayo mahiya magtanong. And lastly, mag-thank you kayo sa pagtatanungan nyo. Syempre nagbigay siya ng idea and something like that. So yun lang, always remember kung sino yung yung taong gusto mo na marating, yun yung mga i-idolize mo. Yun lang yung pinakamaganda dun na advice ko today for this video. If gusto mo maging successful, doon ka lumapit or doon ka magtanong sa mga taong successful. If gusto mong mag-success sa buhay mo, doon ka sa mga taong sa tingin mo or kita mo na nag-success sa buhay nila. In what aspect, 'di ba? Iba't ibang aspect of success 'yon. So ikaw lang 'yan, ikaw ang makaka-determine. Ano ba sa sarili mo, ano ba yung masasabi mo na successful ka? So pag sinabi kong ganito, ganyan, so kunyari successful for me, I have tawag dito, freedom sa time ko. So if may mga tao kilalang ganun, success sila in that aspect of their life, may freedom sila sa time nila, wala silang sinusunod na schedule. May schedule, but alam niyo yun, free sila na ganito, pwede akong mag out of town or what. So sa mga taong ganun ako ganun yung mga idolize ko na tao. So ganun lang, hindi gusto mong maging successful tapos mga idolize mo iba yung ginagawa dun sa gusto mong gawin sa buhay mo. So mahirap, hindi kayo masyado connect. Imbis na yung tawag dito, instead ang i-idolize mo yung yung kung ano yung gusto mo rin makamit sa buhay mo. And yun lang. Thank you very much again for watching this, and peace. Bye bye.